bigay galang sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunsi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay ang kahiwagaan niya ay walang mali, walang hangganan, walang katapusan. Kapangyarihan niyang taglay, di matarok ng lahat ng nilalang. Subalit ang sa kanya ay tuwirang nakatanggap at nakadamang ganap. May pagsusumigaw, siya'y buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kapag nasisilayan ko po kayo bilang isang tao, binabalik sa gunita ko ang istorya sa banal na kasulatan na pinabasa ng Espiritu, na tinura ng Kristo. Kahabag-habag kayo sapagkat liwasan kayo sa daan, hindi nyo batid kung saan kayo susuling, kung saan kayo magtutungo. Bakit po yaon ay tinuran? Sapagkat nakikita ng Panginoon ang kalituhan at kagulumihanan ng tao na hindi alam kung ano ba ang dapat gawin, kung ano ba ang nararapat gawin, kung ano ba ang dapat sa buhay niya. At nahabag siya ng dahil batid niyang hindi naman lahat sumusunod sa kanya dahil ginusto yung aral niya. Tinanggap ang mga aral niya, kundi sa pagpapakita niya ng hiwaga, umaasa rin sila na baka sila'y isa sa maging katauhan na makatanggap ng himala. Subalit ang kinahahabagan niya na mga taong ito ay di makitang katapatan. Walang masuri sa damdamin nilang tapat na sumusunod sa kanya. At kaya sinambit siyaon sapagkat nagpakain siya ng ilang libo. Mga minamahal, sa katotohanan lamang po, kapag ang Espiritu ay nakadatal, nasusuri ang bawat isa sa inyo, at kapag nasilayan ng isang katauhan na bagot sa buhay niya, subalit hindi niya madama ang nagpapakilala sa kanya. Hirap na hirap siya sa sakit niya, subalit hindi niya alam kung sino magpapagaling sa kanya. Problemado siya sa buhay niya, subalit hindi niya alam ang totoong lalapitan niya. Malalim siya, ngunit mababaw lang sa pananaw ng Ama. Hirap na hirap siya sa buhay niya, subalit hindi niya nakikita yung paghihirap ng Kristo sa kanya. Alam niyo po, yan ang pinadadama ng Diyos bilang isang Apo Kunsi. Yan ang pinakikita sa inyo.
na sa pananaw at pag-ikot ng mata at pinadama ang bawat isa. Kaya mapalad po yaong nakikipagtotoo. Kung paano siya nakikipagtotoo ay makakadama rin siya. Habang nakikipagtotoo siya ay makakakilala siya. Sapagkat hindi nga po tao ang nagpapakilala sa inyo. At hindi po tao ang pinakikilala sa inyo. Lalo't higit, hindi rin po tao ang magpapagaling sa inyo. Kaya't kapag kayo'y binaybay at pinagmasdan, yaon ang nararamdaman ng Ama at ng Kristo. Kung papaano nalumbay ang isang Kristo habang tinatalakay niya yung mundo, ang istorya ng tao, ang ugali ng tao, ang gawa ng tao, ang gusto ng tao na lihis sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Nakakahirap sa kalooban. Nakakahirap pagmasdan. Na hindi naman madama ng taong walang pandama. Na hindi naman masuri ng taong walang pagsuri kung sino ang kanyang kaharap, kung sino ang kanyang kausap. Kaya nga, kung magninilay po kayo, walang taong magbabatang maglilingkod sa inyo. At kung totoong pagninilayan nyo po, walang taong magtitiis baga, magtsatsaga. Sapagkat ang tao, kaya ka lang kung minsan mamahalin doon sa makukuha sa'yo. Kaya ka lamang kailangan doon sa maibibigay siya. Ang nais po ng Ama at nais ng Kristo, tanggapin mo siya, pangunahin sa buhay mo. Makilala mo siya, mauna siya sa'yo. Subalit, paano po kaya ito magaganap? Kung lahat nga ng taong pumaparito ay isa lang ang hangarin, ang gumaling ang sakit niya na pisikal. Alam niyo, mga minamahal ko, kayong mga naririto, iba-iba ang dinadala niyo. Iba't iba ang inyong laman ng isip. Iba't iba ang inyong damdamin. Subalit alam niyo baga, ang inyong tinutunguhan at nais na sa inyo'y magpakilalang lubos, isa lang ang layunin. Ang kayong lahat ay makapiling sa takdang panahon. Ang kayong lahat ay makaparoon sa tunay na tatahanan. Subalit ilan kaya ang uunawa sa tinuturan? Ilan kaya ang tatanggap sa katotohanan? At paano ito magaganap kung ang layunin mo nga ay isa lamang? Ang ikaw ay gumaling ang katawan, subalit ayaw mong bigyang tuon o pansin ang iyong kaluluwa. Mga mahal, kung minsan kaya mo mapapahalagahan ng isang tao kapag di mo siya nakikita, kapag wala siya sa'yo, naalala mo yung mabuting gawa niya kung naalala mo ang mga mabubuting ginagawa niya sa'yo. Yaong taong may pandamang mabuti ring tulad niya. Subalit alam niyo baga, yung taong walang pahalaga at pakialam sa kapwa niya, walang kwenta kahit di niya makita. Subalit nang dahil ang ama niyo'y hindi katulad ng tao, ang halaga niya'y walang katapusan para kayo'y makakilala sa tunay niyong magulang. Kaya nga, kung kayo lamang ay tuwirang sa bawat pagtungo nyo sa dakong ito, katapatan ng taglay nyo, katotohanan ng taglay nyo, nung
kang may sakit ka, hindi mo ito iba bahaging kalumbayan. Nung kang may kulang ang buhay mo, hindi mo ito ikapipighati. Sapagkat alam mo na kumikilos ang Diyos mo sa'yo at alam mong may magagawa siya sa'yo. At kung ganito ang pananaw ninyo, sigurado, walang uuwing bigo sa inyo. At kung susuriin nyo kung paano ang pagtuturan at pagbibigkas, mapabatid at matatanto nyong hindi tao ang sa tuwin ay nangungusap. Sapagkat ang may pagninilay na kapag susuri, matalino ako, subalit di ko nabigkas yaon. Magaling ako, subalit di pumasok sa isip ko yaon. Kung nakinig ka at nagnilay ka at nagpapakababa ka, subalit kung hindi, parang nagdadaang hangin ang mga naririnig mo. Hindi mo nararamdaman sa loob ng puso mo. Sa balat lang. Masasabi mong mahina ang hangin, malakas ang hangin. Kaya hindi mo alam kung malakas ang espiritu, kung mahina ang espiritu. Sapagkat wala sa puso mo. Subalit kung nasa puso mo, simula pa lang, entrada pa lang tinatawag na salita, alam mo na kung sino ang sumasayo. At yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, ang nais ng Ama, wala siyang nasisilayang nagugutom. Ang nais niya, wala siyang nasisilayang naghihirap. Ang layo niya, walang malumbay na anak na siya'y masilayan. Subalit ba't nagaganap? Alam niyo baga, kung kayo'y nasa Kanya, kahit di kayo sagana, hindi hirap sa kalooban. Kung kayo'y sinusubukan, hindi kayo nakakatamis ng dilang manalita, subalit sa puso'y mapait at maasim ang pandama. Mga minamahal, pag nilayan ninyong kwento ko, bulayin niyo ang sinasabi ko, o tinuturan baga, doon sa inyong pagkatao, mababatid nyo, may Diyos na totoo kayo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam. 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 Iba't iba ang kaparaanan ng tao sa pagpapadama niya ng pagmamahal. At gayon din ang Ama. Iba't iba ang kanyang pagpapadama kung paano kanya minamahal. At kung ikaw ay taong may pandama, sa kapwa mo nagmamahal sa iyo, kahit simple at anuman ang ginawa niya para mapakilala niyang mahal ka, alam mo yun. Batid mo yun, damang-dama mo. Subalit kung wala ka, na pagmamahal ng tulad ng sa Ama, kahit anong gawin sa iyo, walang kwenta. Kaya, kung paano walang kwenta ang kapwa mo sa iyo, pati siya'y baliwala sa iyo. Sapagkat di mo alam kung sino siyang magulang mo. Kaya napakahalaga ang kilala nyo, ang sinasamba nyo. Napakahalaga kilala nyo ang tinatawagan nyo. Napakahalaga nang alam mo na sa tuwing dudulog ka, handang makinig sa iyo ang Diyos mo. Kaya kung ganon, nabatid mo na ganon siya kahalaga, handa siyang makinig sa iyo, at mahal na mahal ka niya, sa oras na ito, may sakit ka ba? Wala. Sapagkat alam mo, siyang manggagamot mo.
Naghihirap ba ang kalooban mo? Hindi. Sapagkat alam mo, siyang nagpapaluwag ng damdamin mo, nagpapagaan ng pasanin mo, at nagpapalubag ng kalooban mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, dating napakarami mong inuusal na panalangin. Sinabi mo lang ngayon, Panginoon, buhay ka. Nagalak siya. Nabuhay siya sa'yo. Nadama mo siya. Mga mahal, pakatandaan nyo at itanim nyo sa puso nyo, maging sa isip nyo, hindi sa mahabang panalangin ng kabanalan. At lalong hindi sa pag-iyak na dumudulog ang kabutihan. Kung hindi, sa maluwag na damdamin mong may pag-ibig na taglay at sa katapatan mong pagkilala sa bumuhay sa iyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Pag-aralan ninyo kung pinapawisan kayo. May taong walang pawis ang ilong, hindi pinapawisan ang ilong, hindi pinapawisan ang mukha, kung misa'y likod lang, kung misa'y kilikili lang, kung misa'y singit-singit lang. Subalit may taong pinapawisan mula ulo hanggang talampakan. Walang pinagkaiba sa pawis nyo. Kung saan niya gustong lumabas, kung saan napapalabas ng Ama, doon siya lalabas. Ganyan din sa inyong tao. Kung ano ang kaparaanan ng Ama na gusto niyang ibigay sa inyo, magagawa niya. Kung papaano ka gagaling, huhusay, at kung paano ka makakakilala sa Kanya. Kaya nga, marami siyang ginamit. At ang ginagamit niya ay kapwa mo rin. Kung tatanggap ka lamang sa kapwa mo, ibababa mo ang sarili mo at sasabihin mo at aaminin na ang Diyos mo ay totoo, makakadama ka, makakakilala ka. Sapagkat alam mo, hindi kayang mangusap ng Ama mo na bawat isa'y tatapikin ka, sasabihin, eto ako anak, kaharap mo. Kundi bagos, sa pamamagitan ng Espiritu, mayahayag ang katotohanan, masasambit ang pawang katotohanan, maipababatid ang kanyang kalooban at kagustuhan. Kaya, kung matalino kang magsuri, alam mo yung kapwa mo nagpapakatotoo at hindi. Alam mo yung totoong ginagawa niya at hindi. Ang hirap sa tao. Kahit hindi totoo sinasabi, basta't pinakikinabangan niya, oo siya, tanggap niya. At pag hindi na siya pinakikinabangan, kawawa yung tinanggap niya. Ginawa niyang palabigasan. Panandali ang aliw ang kailangan niya. Subalit, alam niyo baga, ang nagmimiting maluwat na kagalakan at buong panahong nabubuhay ay kasiyahan, hindi niya titingnan ang kapwa niya. Ang titingnan niya, ang gawa ng Ama niya. At nang dahil naman, mahal mo ang Ama mo, pati mahal niya, mamahalin mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pag-aralan ninyo, ang lalamunan, siyang nakakadama ng uhaw. Ang tiyan, siyang nakakadama ng gutom. Ang isip, siyang tinatalaan ng pangungusap. Ang puso, siyang nakakadama kung napupuot ka, nagagalit ka, naghihinanakit ka, nagseselos ka, naiinggit ka. Ang balat mo'y ano? Siyang nakakadama kung may kumakagat sa'yo.
kung may tumutusok sa'yo, at kung nasusugatan ka. Mga minamahal, katotohanan ang tinuran ko. Subalit ilan ang magninilay sa inyo? Ang tuwirang hanap ay katotohanan at ang Ama na magpapaliwanag ng buhay. Kaya't sa mga naririto, na layo nyo'y kagalingan, hanapin nyo ang Ama. Kilalanin nyo siya. Tanggapin nyo siya. Paano naman matatanggap siya? Yayakapin mo bang katulad ng kapwa mo? At sasabihin mong, mahal kita. Hindi. Ang ibigin mo at pahalagahan ang kapwa mo, masasabi mo, mahal mo siya. Mga mahal ko, maliwanag ang katotohanan. Ang ngipin ay panguya. Subalit kung wala kang bagang at may ngipin ka, saan tutubo? Kaya kaugnay ang bagang. At ang bagang mo'y kaugnay ay panga. Kung wala ito, di ka makakakain. Ano ba ang ibig kong ituran? Gawin nyo isang halimbawa. Ang ngipin nyo, bagang at panga. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang dulot sa inyo'y pagkain ng kaluluwa nyo. Buhay ba ang Ama? Matigas at malambot, kaya niya. Ang malambot, kaya niyang patigasin sa'yo. Ang matigas, kaya niyang palambutin sa'yo tulad ng ngipin mo at ng bagang mo. Kaya niyang palambutin ang kinakain mo sa panguya mo. Kaya't kung tatanggap ang puso niyo, ang matigas na puso mo ay mapapalambot niya. Kaya mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Alalaumbaga, pinag-ugnay-ugnay ng Ama sa buhay ng tao sa isang katawan ang kanyang pagpapala. Liwanag, pandinig, pandama. Nawa, sa isang espiritu, magliwanag kayo, makarinig kayo, makadama kayo sa pangalang Hesukristo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po, ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo. Kung minsan may nilalayon kang mabuti, subalit nabibigo ka. Subalit sa mabuti mong layunin at pagkabigo mo, huwag kang magbago sa pandama mo. Patuloy mong palalimin ang pag-ibig mo at ang kabiguan mo'y kagalakan pala. Buhay ba ang Ama? Kung minsan sa mga hangarin mo na pawang mabuti, nakasasama sa kapwa mo. Kaya't sa halip na mabuti ang ginanti sa iyo sa mabuti mong ginawa, masama ang ginanti sa iyo. Ito ba ay magiging daan ng galit at put mo?
Kung mabuti ang damdamin mo, pasisibulin mo ngayon yung salitang ang may pagmamahal at nagmamahal, marunong umunawa, magpakumbaba, magpatawad. Kaya, gagawin mo ito alang-alang sa iniibig mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung minsan, kapwa mo, pagsubok mo. Kapwa mo, pagdalisay mo. Kapwa mo, sugo sa'yo para tingnan, pagmasdan, suriin ka kung matapat ka na. At kung ikaw ay totoong matapat, kapwa mo, siyang nagdulot pa ng kabanalan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, ang sinaysay ko'y pawang katotohanan. Sa banal na aklat niyong binabasa ay makukuhang lahat yan. At inyong pagnilayan ang aking hinayag. Pawang inakma ko lamang sa banal na kasulatan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumain niyo ang pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Oh, malungkot pa po ba kayo? Nababagot pa po ba kayo? Naiinip pa po ba kayo? Katagal naman eka ni Apo Conchi. Ito yung may bubukas. Ay, wala pa rin. Ito yung may bubukas. Hindi pa rin siya. Katagal naman eka, nakailan na lang nagpahayag. Alam niyo po, kung minsan kung kailan ka naiinip tsaka ka ginagalit. Kaya kung di ka mainipin, di ka magagalit. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, pag nabatid niyo ang sikreto ng Diyos, napakasarap. Wala ka nang masasabing hindi napaka. Kundi napakasarap, nakapaka-gala. Tunay na liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya, anak ka ba ng Diyos? Patutuhanan mo. Nakakilala ka na ba sa Kanya? Huwag kang patangay sa damdamin mo. Gaano mo siya kakilala? Mababaw ba, malalim? Kung mabuti pa siya sumagot. Malalim, sabi niya. Sa palaka, dalawang uri, May bullfrog, may tinatawag na, Pilipino? Tagalog. Sa hito, may imported, may Tagalog. Alam niyo po, may kukwento ako. Nang bata kami, nangunguryente ang tatang ko. Nangingisda siya. Mangingisda tatay ko At karpintero rin. Para may istorya ni Kristo yon. Mangingisda. Pero ako po, mamamalakaya ako ng tao, hindi ng isda. Ang istorya ng hito, baw. Palibhasa nga po'y panganay ako at tagaluto, tagalaba, lahat ng taga. Dahil panganay, sakitin ang aking inay. Gusto ko siyang tumagal ang buhay at gusto ko siyang humaba ang buhay. Siyempre, luto mo yan, anak. Naku po. Dati kinakain ko'y hito. Sinumpa ko ang hito. Mula noon hanggang ngayon, di pa ako tumikim ng hito. Yan sana. Pag sinumpa mo, wag mo nang
Kung minsan sabi, naku, dahil sa pinya na yan, nagtay ako. Sinusumpa ko. Nakita, nasarapan ng bibig, sabi niya. Hindi kalimutan niya nung sumpa niya. Tingnan niyo ang istorya ng kwento, ha? Ganito po yan. Kasi, nakahuli ng hito ang tatang ko. Imported pala yun. Matigas. Di katulad ng Tagalog. Malambot. Pinukpok ko na. Lumundag pa. Natibo ako. Nilagnat po ako. Hanggang dito masakit. Sabi ko, wala naman kami pampadoktor. Hindi ako mapadoktor. Kaya, yung lagnat ko po, hanggang sa gumaling, walang niya, kahito ka. Minumura ko yung hito hanggang sa ako'y gumaling. Ganon po tayo pagkataong pagkatawa, no? Kung ikaw ba'y nasa Diyos na, ganon ka pa rin. Walang naiba. Kaya, ano ang naiba sa pagbabago mo tao? Kapag walang naiba, huwag magsumigaw kang nagbago. Teka po, tuloy natin ang istorya. Kaya, isang araw, may nag-imbita sa amin. Pinakain ba naman kami doon sa napakaraming hito ang ilalim. Sabi ko, hindi ko lang masabi, kakadire, sabi ko. Pero, dahil hindi naman niya kasalanan, natuwa ako sa kanya. Wala na yung hito noon. Pati itong walang kasalanan, idadamay ko. Kumuha ako ng pinagkainan namin. Initsa ko, nagsisiganyan. Sabi ko, karami pala nila. Mga mahal, ano ang kwento? Ganyan ang tao. Kung minsan, nagalit kay Juan. Pati yung pamilya ni Juan, galit sa kanya lahat. Galit siya lahat. Ba't mo ni lahat? Wag. Lahi ka ni Juan. Huwag kang lalapit sa akin. Sinusumpa kita. Galait. Tapos sabi niya nung magkasakit, Panginoon, pagalingin mo ako. Sumumpa ka ng kapwa mo, nilahi aglahi mo. Ngayon, humihiling ka sa akin. Mga kapatid, ano istorya? Kailangan kung matagal na yung pangyayari, kalimutan na ninyo. At kung nakapagdulot man sa iyo ng sakit yaon, dapat may pagninilay naman. Hindi yung puro sakit ang inaalala mo, kailangan may dinulot ding maganda sa iyo. Yung sakit na nadulot ng nagpasakit sa iyo. Ano yun? Katulad ng hito na natibo ka. Makakaiwas ka na ngayon sa may mga tibo. Kung ang nagdulot sa iyo dalahirang tao, iwasan mo na ngayon yung dalahirang tao. Baka magka-problema na naman kayo. Pero gagalit ka ba sa kanya? Sabi ng Tagalog na sinorkat, gagalit ka ba? Parang bata. Hindi, ganon. Sasabihin mo, magagalit ka ba? Tama po ba? Mga mahal, ano ang nais ng Ama? Ang Kristo ang daming nagpagalit sa Kanya. Ang daming nagpahamak sa Kanya. Ang daming nagkasala. Subalit isa man, wala siyang binalingan. Wala siyang binalikan. At kinalimutan niyang lahat ng nagkasala. Kung minsan ang nagiging dulot ng sakit ay ang matanim na puso mo na maluwat na ayaw mong mabunot. Napakalalim ng tanim. Damong makahiyaman kapag pinutol mo lang at may nakatubo pang ugat, susuhol uli, sisibol muli ang mga sangang may tinik. Kamukat-mukat mo, mas marami pa doon sa pinutol mo. Kaya, pati ugat, bunutin mo na. Buhay ba ang Ama? Ano ibig kong ituran?
Bunutin niyong nagiging ugat ng kasalanan ninyo. Bunutin niyong nagiging ugat ng pagdaramdam nyo. Bunutin niyong ugat ng inyong pagseselos. Bunutin niyong ugat ng inyong pagkainggit. Sapagkat ito ang matuwid, ang tanggapin mo na ikaw ay anak ng Ama. Buhay bang Ama? Nagsisimula pa lamang po tayo. Naiinip na ba kayo? Kailangan pong gugulin natin ang oras ngayon para may iuwi kayo at bukas, pagbabalik nyo, may matanggap namang panibago kayo. Kung babalik kayo. Subalit kung hindi, itanim mo na ngayon lahat ng napakinggan mo. Baka yun ay umusbong at sumuhol, makapakinabang din ang puso mo, isip mo at kaluluwa. Subalit kung lingkod ka, magbalik ka. Buhay ba ang Ama? Humango tayo mula kay Mateo. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad. Kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabas sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila pinakakasala yun. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Marami ang tao kumisan, huwag mong gagalawin yan, para sa Diyos yan. Subalit nagugutom na yung kapwa niya, huwag pang gagalawin ng para sa Diyos. Bababa ba ang Diyos para ibigay niya yun sa kanya? Hindi ba dapat kung ginawa mo, napakainin mo yung kapwa mo, sandog sa Diyos, malulugod pa siya sa'yo? Kaya lang, katwirang tao yun. Nagmamapuri, nagmamabuti baga. Nasaan ba ang Diyos mong hinahandugan? Nasaan ba ang Diyos mong inaalayan? Nasaan ba ang Diyos mong pinararangalan? Hindi ba't kapag nagmahal ka ng kapwa mo at hinandog mo ang para sa Kanya, yaong puso mo para sa kapwa mo, ay naghain ka na sa Kanya? Kaya, ang mahalaga para sa tao, walang halaga sa Ama. Sapagkat ang pinahahalaga ng tao ay sarili niya, hindi siya na dapat ay parangalan niya sa mabuti niyang ginawa sa kanyang kapwa. Kaya, lalabas kang mapagmapuri. Lalabas kang mapagkunwari. Subalit, kung alam mo ang masakit sa kapwa mo, ang magutom siya, anak man ng Diyos ang may-ari niyan, at Diyos man mismo ang may-ari niyan,
hindi siya magagalit sa iyo sapagkat minahal mo at pinahalagahan ang kapwa mo. Nakakagising bang pagsigaw? Hindi yaon ang nakakagising. Ang katotohanan ang nakakagising. Maraming tao, sasabihin nila, huwag mong pakialaman yan, sapagkat yan ay para sa hain sa Diyos. Nasaan ang hain mo sa Diyos kung ang kapwa mo ay napapabayaan mo? Nasaan ang pag-ibig mo sa Diyos mo na tinatawagan mo at dinadakila ng parangal ng bibig mo, ngunit ang puso mo'y bato sa kapwa mo tao? Nasaan ang kinilala mong Diyos? Kung nakikita mo yung kapwa mo, may kakayahan ka, wala kang magawa. Dahil sinasabi mo, hindi ko yung kaano-ano. Mas mainam na handog at mas mapakagaling na hain ang iyong ginawa kung ang mahalaga sa iyo at pinahahalagahan ng Diyos mo ay pinagkatiwala mong gawin ang para sa kapwa mo dahil alam mo, kalugod-lugod sa Kanya ang ibigin mo ang kapwa mo tao. Kaya wala kang naging sala sa ginawa mo, kundi ang ginawa mo'y nakalugod pa sa pananaw ng Diyos mo. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Marami naman ang nagsasabi, araw ng pamamahinga ngayon, hindi ako gagawa. Subalit sa pagkain niya, gawa siya ng gawa. Sa ikabubuhay niya, wala siyang tugot. Sino dinadaya? Ang Diyos na dakila o ang sarili mo na hindi mo alam ang tama? Mga mahal, maraming mapangatwirang nilalang. Maraming tao na mapagmaang-maangan. Subalit ang pawang katotohanan sa may walang malilihim kailanman. Kaya't ang mabuti para sa Kanya'y gawin mo, ang kalugod-lugod na ginawa mo'y hambing pa sa pinaka mainam na hain mo. Sapagkat hindi niya kailangan ng bagay, hindi niya kailangan ng salapi, hindi niya kailangan ng anuman sapagkat ito'y mula sa Kanya. Subalit, ang kailangan niya ay ang puso mong matapat at ang isip mong makatotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Anong silbi nang ikaw lang ang nabubusog at ang kapwa mo'y nagugutom at namimili ka't nagtatangi ng pakakainin at bubusugin dahil ikay gusto at minamahal? Hindi yan ang mainam na hain. Ang mainam na hain, loobin ang puso mo, ang batid mong walang magagawa sa iyo. Subalit may ginawa ka dahil sa Diyos mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wala nang pinakmahigit na hain sa Ama, kundi ang katapatan ng bawat isa. Wala nang pinakamainam na handog, kundi ang puso mong may pag-ibig. Sapagkat kilala ka ng Ama mo, talos ka ng Ama mo, nalilirip niyang gawa mo, maging salita at pag-iisip mo. May mga tao namang sinasabi, hindi ko na nga ito ginagawa at di na ako magpapaganda para lamang maibigay ko sa kapwa ko. Hindi totoo yan. Kung tunay na hindi ka magpapaganda para sa kapwa mo, yung nakatago mo, ilabas mo sa kapwa mo. Sapagkat maraming nagugutom na tao. Maraming nagugutom na kapwa ka, na kung alam mo lamang ang gusto ng Ama mo, ay gagawin mo ito alang-alang sa Kanya. Subalit, nangungulapo na sa mga bangko, ayaw pang ilabas
para ihain sa may gutom na tiyan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi madadaya ang Diyos ninyo, sapagkat ang Diyos niyo ay katotohanan at tapat. At kayo ay makatotohanan kung kayo'y tatanggap, at kayo'y nasa katotohanan kung kayo'y nakakilala, at ang puso ninyo'y nagalak sa aking tinuran. Sapagkat ganang kuntsing, di ito sasambitin. Sapagkat ganang kuntsing na pagkatao'y walang kilalang tao kundi ang kakilala niya. Subalit ang Espiritong sumasa inyo, libot ang buong daigdig. Kaya't kung sino ang may pandinig ay nakarinig. Dito mapapatotohanang anak ka ng Ama, anak ka ng Diyos mo, kung di ka nagtatangi dahil may kakayahan ka na gawin mo ang para sa kapwa mo. Doon mapapatotohanang ginawa mo ang bagay na ito dahil sa Diyos na kinilala mo. Hinandog mo ang makakaya mo dahil sa tinanggap mong Diyos mo. At nagpakatotoo ka dahil nadama mo ang Diyos na sinasamba mo. Isarado na ito kung di totoo ang tinuran ko. At bilang tao si Constancia, di yahayag ito sa inyo. Subalit kung may pandama kayo, batid nyo kung sinong nangusap sa inyo. Di man ninyo nasilayan, puso ninyong bato ay mapapalambot kung tatanggap kayo. O tao, lahat ng sinabi ng taong hindi niya nagawa at di totoo sa puso niya, kahatulay daratal sa kanya, sapagkat ang Ama ay di man daraya at di madadaya. Kung ano sinabi mo, siyang batid niya. Kung ano ginawa mo, nakikita niya. Walang malilihim. Kasulok-sulukan man ang puso mo, kay buturan man ang kaisipan mo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung lahat lang ng tao ay nakikipagtotoo, walang gutom na tao, na kapwa tao. Subalit, walang makikipagtotoo kung walang totoo na espiritu sa katauhang taglay nito. Kaya't ang espiritong di nyo nakikita, kapag nasa inyo, ang di nyo kaya'y magagawa nyo tao. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, holeya karamalayahanam, holera kamana, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wag dayain ng tao ang sarili niya. Kung kilala niya yung nangungusap na nagkakamalit, nagkakasalat palalo sa sinasabi, ituwid. Sapagkat siyang kalulugdan ng Ama. Tama ba ga? Kaya, may kilala po ba kayong mapagpaimbabaw na tao? Ituwid nyo. Malulugod sa inyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng tinuran ko, tao, mahal na mahal ko kayo. Ay, alam nyo po, wala akong alam Sa totoo lang po, kapag nakikinig ako ng mensahe, may pagkakataong umiiyak ako, may pagkakataong tumatawa ako. Umiiyak ako dahil, Panginoon, salamat. Salamat po sa pagtitiwala mong ibigkas sa bibig ko ang mga salita mo. Nagagalak ang puso ko sapagkat nabahaginan mo ako. Subalit, may kakibat na lungkot yung luha ko na, bakit di magising ang tao? Bakit patuloy na dinadaya ang Diyos
Alam naman niyang siya'y makapangyarihan at hindi malilinlang. Kapwa mo malilinlang mo, Diyos hindi kailanpaman. Kaya, yun po ang kumisan ay natatawa ako dahil masaya ako. Isa ako sa ginamit. May luha dahil bakit ang tao mapagkunwari? Kung sino yung nagpapakatotoo, siyang sinasabing hindi totoo. Kung sino yung nagpapakatotoo, siyang pinupulaan ng tao, walang pinagkaiba kay Kristo. Nagpakatotoo, siyang hinusgahan, pinulaan. Subalit, hindi na sayang ang pagpapakatotoo niya. Ang tumanggap at kumilala, nahango niya. At lalong walang kasayang-sayang sapagkat ang mahalaga, napakilala niya ang Ama. Natanggap siya ng mga tumanggap sa Kanya. Kaya taglay pa hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon. Kaya walang sayang ang halimbawa ng Kristo. Tama po ba? Kaya wala rin pagkabulang salita. Namatay na ang Kristo. Taglay pa rin sa mundo. Ginawa niya ang totoo. Kaya kayo, alin ang gusto nyo? Mamatay na tirik ang mata? Dahil sabi ng Ama, magdusa ka anak sa impyerno. Buhay ba ang Ama? Nagpasarap ka na dito sa mundo. Ano pa hinahanap mong ganti ko? Ay niloko mo ako't nagyabang ka sa kapwa mo. Nilinlang mo yung kapwa mo. At yung mga nandadaya na katulad mo ay sumusunod sa iyo. Tandaan po ninyo, sa totoong tao, walang tatanggap na totoo, kundi yung katulad niyang nagpapakatotoo. Subalit sa mga loko-loko, maraming sasama sa kanya. Maraming maniniwala, sapagkat mas marami ang masama. Subalit, sinabi ng Ama'y maliwanag, walang masamang nilalang kapag kinilalay siya, mapagbabago ang tao. Kaya nananalig po't nagtitiwala ang Kristo sa inyo na kayo'y anak ng Ama na maaring magbago. Hindi ko po sinabing masama kayo, ha? Ang sinabi po, nagtitiwala at naniniwala ang Ama at ang Kristo na kayo'y maaring magbago. Dahil, ba't ka magagalit? Sino ba ang banal na tao? Kung ikaw ay nasa matwid na katwiran, sasabihin mo, may mali ka. Kaya tatanggapin mo mali ka, kaya para sa pagtanggap mo, magbabago ka. Di ba ga? Yung magagalit yung, masama ba ka ako? Yung diretso isip, yung diretsong baluktot na diretso daw. Tama ba ga? Lahat ng tao ay nagkamali, lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay may kasalanan. Subalit, ang marunong tumanggap na pagbabago ng Ama. Buhay ba ang Ama? At ito ang napakahalaga, ang matuto kang tumanggap sa mali mo. Matuto kang tumanggap na nagkamali ka. Matutunan mo na tanggapin na ika'y taong nagkasala. Subalit, kung sa sarili mo tingin mo'y wala kang kasalanan, walang makapagtatama at makapagtutuwid na kapwa mo nilalang. Subalit kahabag-habag ka, sapagkat ang Ama mo ang magpaparusa sa iyo. Kaya wala ka pa ring ligtas. Nadaya mo kapwa mo rito sa lupa, nalinlang mo sa gawa mong hindi totoo at mabanda kang makipagsalita. Subalit ang Ama mo, kailanman ay di mo madadaya. Buhay bang Ama? At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Pinatapang si Constancia, bagamat babaeng lampat, pandak ang sukat niya. Sapagkat kung hindi patatapangin, hindi siya sa inyo makapaglilingkod na totoo.
at naganapang pagpapatapang kay Constancia sa pagtalim at pagsunod niya. Kaya kung kayo rin ay nakikipagtotoo sa Ama, magiging matapang din kayo sa katotohanan, mga mahal. Sumainyong kapayapaan, aanhin mo ang lahat ng sarap sa buhay mo. Kung pag namatay ka, nagpipiesta ang mga makakasama mo sa impyerno. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam. 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 Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay gawing ganap ang pagtanggap sa Amang mahal. Kilalanin niyo ang mga salita niya, gawing marapat na tumupad kayo. Kalooban niya, tanggapin yung totoo, makakapagnilay, bulay-bulay kayo. Kaya't halina mga minamahal, magtanto ng tuwiran. Bawat araw ay nakakamtan, biyaya niyang nakalaan. Para lamang niyang hagdanan, mayroong una, pangalawa at pangatlo ka, pang-apat hanggang makaakyat. Sa ika-samput, pasukin mong pintuan. Subalit sa larangan ng kabanalan, walang hagdanang aakyatan, kundi ang katotohanan. Tahakin mo, Ama ay tanggapin, Kristo ang sa iyo'y gawing isang halimbawa sa iyong buhay. Mapapakita niya ang hagdan ng kalangitan. Makaparoroon ka sa kaharian. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig ang hinina't tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat kung magmahal siya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Tao, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sa maniwala po kayo sa hindi, ang bahagi ng Espiritu, mayaman ang bansang Pilipinas. Napakarami pong source of income na pwedeng pagmulan. Kaya lang, maraming buhaya sa Pilipinas. Kailangan sumuka muna yung mga buhaya ng lumitan tiyan at maibigay sa gutom ang tiyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang, wala tayong karapatan. Wala tayong magagawa. Hintayin natin kumilos ang Diyos. Kaya magdalanginan at manalangin kayo para sa mga buhaya. At nang magsisuka at mabahaginan ang mga kahabag-habag na nilalang na walang kakayahan, karunungang gawin na mabuhay ng mainam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, pagpalain kayo ng pangunawa, ng kasiyahan, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kalakasan ng pananalig at pananampalataya, ng buhay na pananampalataya at pagtitiwala sa Ama, at ng mga pangmaterial na bagay na pangangailangan nyo sa bawat araw. Kompleto! Kaya may kulang ba? Kung tapat kayo, hindi man lubos ninyong lahat ay tinanggap yaong tinuran sa inyong mga pagpapala niya. Sigurado, kung di kayo tutugot sa pagtitiwala sa Ama, lahat ay kakamting nyo ito. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Kumusta na po? Binusog ko na po kayo ha. Sabi ng Ama. Inaliw ko na kayo, sabi niya. Kaya, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian sa tuwin ay manalig. Mayroong bukas, walang patid ang liwanag na dulot ng Ama. Kaya kayo magtiwala na may magagawa, may alay na sa inyong lahat, ay di siya magkukulang. Kaya naisip sa puso'y manahan ang wagas niyang pagmamahal na kanyang alay. Kaya kayo ay magnilay, ganap na magbulay, mga mahal Diyos sa may kamtan na sa inyo ay kailangan. Bawat araw mayroon siyang sa tao ay laan. Kaya't hanapin mo, ito'y masusumpungan. Bawat araw mithi niya'y walang hanggan, pagmamahal niya'y walang maliw,
sa'yo'y binibigay. Kaya't halina, halina kayo at namnamin ang mga tinuran ko. Napawang totoo, nilahad ko't mabatid ninyo. Halina, halina, magsabuhay kayo sa mga tinuran ko at mapapatotohanan sa inyo'y buhay at di mamamatay. Halina kayo, o taong mahal ko, magnilay magbulay bawat araw. Gawin yung marapat nang amay matanggap sa puso niyong may gala. Bawat naisin nyo, isama nyo siya at huwag ninyong gawin na siya'y kaligtaan. Tatanggap kayo, kakamtanin nyo ang marapat sa Kanya na magmumula ito. Halina kayo, halina kayo, magnilay magbulay, magtanto kayo sa bawat salita kong nilahad sa inyo. Gawin niyong marapat, talinong taglay nyo'y makapagsuring ganap, upang sa kaibuturan ng puso niyong taglay, amang siyang manahan. Halina kayo, halina kayo, mga anak niya, na sa tuwin ay hain, handa niyang ibigay mainam na buhay. Huwag mong sabihin, anak niyang may hirap na tinataglay. Ika'y kanyang nalimutan, ika'y kanyang naligtaan, kailanman ay hindi. Kaya't ikaw ay lumaban. Halina kayo, halina kayo, tantuin salita ko. Bulayin yung totoo, mga hinayag ko na marapat sa inyo. Gawin niyo ako na isang pamarisan na ginugunita niyo. Pangalang taglay na di mamamatay at di mapaparang. Jesus na pangalan sa sanlibutan ay nakalaan. Inilagak ng Ama, sa inyo'y binigay upang magtamasa ng ganang kaligtasan na inalay. Sa inyo'y nilagak na, kaya't pag sumakitan, pag sumikapan yung gawing kamtin. Halina kayo, mga minamahal ko. Gawin niyong marapat, nang inawit ko'y matanto niyong gana. Dinaan ko ito sa may himig at tono upang maling ko. Kung nanamnam nyo at ninamnam nyong totoo, nakaliw ako. Halina kayo, mga anak ng Ama. Suriing ganap nyo ang bawat salitang nilahad ko sa inyo. Bilang pagkatao, binalangkas ko ang bawat binigkas ko sa inyo. Dinatal ko ito, binigkas niya naman para marinig nyo. O taong mahal ko, magnilay magbulay, magtanto kayo, mapagninilayan nyo nang inawit ko'y hindi tao. Ang ganang sa inyo'y nagbahaging totoo.
Kayo'y aking mahal na nilalang, na pinahigit ng Ama sa lahat ng nilikha niya sa lupa. Kaya't magbulay kang anak niya, magtanto kang tuwira. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay magiging masaya sa bawat anak niyang sa kanya'y nakadama at nakakilala. Magmahalan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nawa, nahuli man kayo, makinabang pa rin kayo. Nawa, di nyo man lahat narinig, makinabang pa rin kayo. Nawa, isa kayo sa mga anak ng Ama na makinabang sa Kanya. Sa gawain ito, na wala man kayo makikita ni ano, makinabang nawa kayo sa hindi nyo makikita na magdudulot sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ay, buhay nga po ba, Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Oh, kumusta na po kayo? Purihin ang Ama. Oh, pangalagaan, huwag abusuhin ang kagalingan. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, dahil buhay po ang Diyos, di kayo po ay uuwi na. May meeting po kami ng mga alagad ko at kung gustong sumama ng CAPS, pwede. Sapagkat sige po, pwede po. Pwede naman po pagbibilinan lang yung mga kailangan pong makapagpahinga at